Bago pa man nauso ang mga malalaking highway sa Metro Manila, ang Riles ay ang ating simula sa maayos at maasensong paraan ng pag-commute sa iba't ibang lugar dito sa Metro Manila. Ang kauna-unahang linya at estasyon ng tren ay ang Tutuban to Alabang Line na nagsimula noong November 24, 1892 sa ilalim ng pamamahala ng mga Espanyol. Ito ay unang tinawag na Ferrocarril de Manila-Dagupan. Ang Tutuban Station sa Tondo, Manila ang naging pangunahing gateway ng rail travel sa buong Asia. At noong 1964, sa bisa ng Republic Act 4156, opisyal nang isinilang ang State-Owned Philippine National Railways o kilalang PNR. Ang dating Riles na ginagamit lang para sa kalakalan ng mga ani naging sikat na metro commuter line na nagdudugtong sa Maynila hanggang sa mga komunidad sa timog tulad ng Alabang. Sa loob ng mahigit kalahating siglo, ang Tutuban to Alabang segment ang naging sandigan ng mass transit para sa mga ordinaryong Pilipino. Sa haba nitong humigit kumulang 28 kilometers, ito ang naging tanging solusyon laban sa pantinding traffic sa Kalakhang, Maynila. Araw-araw, libo-libong pasahero mula sa mga estudyante, office workers, hanggang sa mga nagtitinda ang sumasakay dito dahil ito ang pinakamura at pinakamabilis na transit alternative na nag-uugnay sa Manila, Makati, Taguig, Parañaque at Muntinlupa. Hindi lang ito basta transportasyon. Ito ay isang economic lifeline na nagpaangat sa kabuhayan ng buong Southern Corridor. Pero ngayon, pansamantalang tumigil ang pamilyar na ugong ng PNR commuter trains. Noong March 28, 2024, opisyal na sinuspendi ng Department of Transportation o DOTR ang lahat ng PNR operations sa Metro Manila, kabilang ang Tutuban to Alabang route, para sa isang 5 taong transition period. Ang makasaysayang paghinto na ito ay hindi wakas, kundi simula ng isang dambuhalang pagbabago. Ginawa ito para bigyang daan ang pagtatayo ng mega project na kung tawagin ay North-South Commuter Railway o NSCR. Dahil sa pag-clear ng mga lumang Riles, makatipid ang gobyerno ng hinggit 15 billion pesos at napaaga ng halos 8 buwan ang target construction timeline. Habang may mga bus augmentation system para sa mga commuters ngayon, ang kinabukasan naman ay unti-unti nang itinatayo sa itaas. Sa oras ng pagbukas ng NSCR, papalitan na ang mga lumang diesel trains ng mga state-of-the-art, fully elevated at electrified trains na kayang magsakay ng hanggang 800,000 na pasahero kada araw. Sa loob ng 19 years ko dito sa Sampaloc, Manila, ang tunog ng Metro Commuter Line ay hindi lamang simpleng busina ng tren. Ito ay naging tibok ng aking araw-araw. Para sa iba, isa lamang itong ingay na gumigising sa umaga, ngunit para sa amin na nakatira sa tabing Riles, ito ay tila kampana ng simbahan na nagbabadya ng bagong simula. Ang bawat pagdaan ng tren ay parang pintig ng puso ng lungsod. Minsan mabilis, minsan mabagal, ngunit laging nagpapaalala na ang buhay ay patuloy na gumugulong. Ang bakal na gulong na dumadausdo sa Riles ay para bang panulat ng nag-uukit ng mga kwento ng pag-asa sa kalsada ng aking kabataan. Kung tutuusin, ang PNR ay naging parang matandang kaibigan, maingay, minsan abala, ngunit laging naroon upang ipaalala na kahit gaano kahaba ang biyahe, may patutunguhan. At sa bawat busina nito, nakikita ko ang paalala na ang bawat araw ay panibagong pagkakataon. Isang tren ng pag-asa na dumaraan sa mismong pintuan ng aking buhay. Ang makasaysayang Riles ng nakaraan ngayon ay nagbibigay daan para sa isang mas mabilis, moderno,
at world-class na sistema ng transportasyon dito sa Pilipinas.